Sa kamakailang inanunsyong projected government revenues, kwenestyon ni dating Budget at Finance Secretary Benjamin Diokno ang halaga nitong 5.205 trillion pesos sa 2027 na mas mataas ng 8.28% sa binawasang target na 4.807 trillion pesos ngayong taon. Mula sa pagiging pinakamabilis na ekonomiyang lumagos sa ASEAN, napunta na rin sa mas mababang bahagi ng growth table ang Pilipinas. Isang pagbabagong iniugnay na ekonomistang si Benjamin Diokno sa maagang pagpasok ng politika sa ekonomiya. Ayon pa kay Diokno, sa halip na manatiling tutok sa pagpapalago ng ekonomiya, naaagaw umano ng mga usaping politikal. Kabilang ang People's Initiative para sa pagbabago ng konstitusyon ang atensyon ng administrasyon. Ayon sa kanya, dapat unahin sa budget ang mga programang handa ng ipatupad, malinaw na magpapalago ng ekonomiya at makapag-aambag sa pangmatagalang pag-unlad ng bansa. Alagaan mo talaga yung pera ng bayan. Walang masasayang, and then prioritize mo talaga yung projects. Hindi yung projects ni congressman o senador, yung talagang kailangan ng bayan, di ba? Pinuna rin niya ang mga tax cut na inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa SONA dahil wala umano itong binanggit na offsetting revenue measures na kailangan para matugunan ang posibleng kabawasan sa kita ng pamahalaan. Binigyan din niya ang pagtaas sa privatization proceeds na anilay mahirap makamit kung mabagal ang takbo ng ekonomiya. Nabigyan ding pansin ng ekonomista ang kalidad ng paggasta dahil ayon sa kanya, lumilipat umano ang spending priorities mula sa mga programang job creating and growth enhancing patungo sa social grants o ayuda na maaaring magpahina sa productivity, employment at long-term competitiveness. Saan mo ba kinukuha yung ayuda? Taong bayan din di ba? Hindi naman as if free money yung pinibigay na ayuda. So, kailangan talaga as an economist, mag-adjust kaagad yung tao. Isa ang infrastructure spending sa mga halimbawang binanggit na nasa 5.17% ng GDP ngayon taon at inaasahang bumaba sa 4% sa 2027 at 3.96% sa susunod pang taon. Pagpapaalala pa ng ekonomista na nasa 21.4% ng kabuang revenues ang inaasahang mapupunta sa interest payments habang umaabot sa 7.2 trillion pesos ang panukalang 2027 national budget. Aniya sa halip na ilaan sa social grants o ayuda, kanyang hinikayat na mas pagtuunan pa ang mga programang nagpaparami ng oportunidad at sumusuporta sa pangmatagalang paglago ng ekonomiya. Maraming talaga leakage yung mga ayuda. So, at saka kung magbigay ka rin lang ng ayuda, mabuti bigyan mo na lang siya ng trabaho. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.